So yun 'no, so kamusta mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, kagabi may nangyari. So halo-halo pong reaksyon, negatibo at positibong reaksyon ng mga pink at saka ng mga dilawan dahil po sa picture po na 'to. Pakita ko muna sa inyo, So dahil po dito, 'yan. So si Kiko Pangilinan, si Bongbong Marcos, si PBBM, si First Lady at saka si Tita Shawi. Si Tita Shawi, idol ko 'yan 'no. So ngayon mga kababayan ito, okey, halo-halong reaksyon po ito. So ang napansin ko nga dito, may mga pink na nagalit, 'di ba? May mga pink na walang pakialam at meron ding mga natuwa. Okey, kasi nga unity, 'di ba? Pero para sa'kin 'no, ang tanong dito, alam naman po natin na itong si Kiko Pangilinan, liberal. At 'pag sinabi na nating liberal party, anti-Marcos 'yan. At base po sa mga na ginawa ni Kiko Pangilinan, 'di ba, marami siyang mga sinabing hindi maganda. So pag-usapan natin 'yan maya-maya 'no. So tulad ng mga ano, yung ipapahukay niya raw po si Apo Lakay sa libingan ng mga bayani nung napalibing nga po ito, and then about sa mga Marcos cases. Well, mga kababayan, napaka-critical po ng ginawa nito ni Kiko Pangilinan. Kasi alam naman po natin na si Kiko Pangilinan ay hindi siya relationist, tatakbo ulit bilang senador. So, ito sige pag-usapan muna natin 'to 'no, para hindi ako malito. So, ang tanong dito, bakit may picture? Bakit merong picture? So, kagabi po kasi meron po kasing concert sa Malacanang at kasama po sa mga andon ay si Sharon Cuneta. Kumbaga parang nag-perform siya dun, si Sharon. Well, invited ako dito, hindi ako nakapunta kasi masama pakiramdam ko, sayang. Nakita ko sana si Sharon, sayang 'no? Hindi nga, kung meron mang dahilan para pumunta ako kahapon, si Sharon talaga 'yun, oo. 'Yun nga lang masama pakiramdam ko kahapon, hindi ako nakapunta 'no. So ngayon, tumatawa yung asawa ko 'no, papansin 'to, eh. So ngayon, ito 'yan, okey. Kiko at Sharon Cuneta dumalo sa konsyerto na idinao sa Malacanang. Naispatan ang mag-asawang, Sharon at Kiko Pangilinan na present sa konsyertong inihanda ng Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos bilang pagpupugay sa pelikulang Pilipino. So ayun pala yung motibo ng, concert kagabi sa Malacanang, 'di ba? Okey. Pero hindi nakaligtas ang dating senador sa batikos ng mga netizen dahil kilala itong kritiko ng pamilya Marcos, ngunit nandun siya sa concert. Okey. Sa litratong binahagi ni Sharon sa social media, magkatabi pa ang dating senador at Pangulong Bongbong Marcos. Tanong ng taong bayan, kinalimutan na lamang ba ni Kiko ang kanyang pinaglalaban kontra sa mga Marcos at masaya siya nakikisalamuha sa pamilyang tinawag niyang korap. So ito ngayon ito from News 5 ito, So ito ngayon ang reaction ngayon ng mga pink. Kasi tayong mga PBBM supporter, tayo para tayo sa unity, Hindi, ako wala na akong pakialam sa liberal-liberal na 'yan. Ewan ko lang po sa inyo, pero ako wala akong pakialam basta kasama natin sila, 'di ba? Kasi dito natin makikita 'no, 'pag Liberal Party ang bumatikos, well, may mga sablay din, pero at least base po sa pulisiya, base sa paniniwala, base sa prinsipyo. Para sa akin okay yung gano'ng klaseng usapan. Napaka-healthy ng usapan na gano'n. Pero kung kukumpara po natin yung mga dilawan sa mga Duterte, magkaiba. Iba po ang criticism ng mga Duterte fanatics. Paninira, bangag, 'di ba, tambaluslos, 'di ba, adik, oh, 'di ba? Magkaiba. Pero by the way, pag-usapan ngayon natin si Kiko, ako ba, okay ba sa'kin 'to? Para sa'kin wala akong pake. Pero dahil sa nag-trending ito kaya may pakialam ako ngayon. So ngayon mga kababayan kasi, tandaan natin, ito yung mga ginawa ni Kiko dati, So ito, post ito ni Kiko matagal na 'to, 'no? Post ito noong 2021 pa ata 'no? So sabi ni Kiko Pangilinan dati, okey, "Dapat ibalik ng pamilya Marcos ang mga ninakaw sa bansa. Dapat itigil ng mga Marcos ang paggamit sa nakaw na yaman ito para magsinungaling at ibahin ang kasaysayan. Kapag nangyari na ang mga ito, saka lang natin puwedeng pag-usapan at isaalang-alang ang pag-move on." Oh, so ngayon, ito sabi ni Kiko dati, hindi daw po siya magmo-move on.
hangga't hindi daw binabalik ng pamilya Marcos yung ninakaw nila. Oh, ang tanong dito mga kababayan, actually magbabalik na naman tayo sa ano eh, sa content natin ng eleksyon eh. So ang tanong dito mga kababayan, from 1986 hanggang 2024, ilang dekada na yon? 4 na dekada na, di ba? 4 na dekada na pinaglalaban ito ng mga dilawan. Sa tingin ko mag-move on na kayo. Kasi una sa lahat, kung talaga meron kayong napatunayan na pagnanakaw ng pamilya Marcos, dapat napakulong nyo na yung mga yan. Ako hindi ko sinasabing hindi magnanakaw ang mga Marcos ha. Ako wala akong sinasabing gano'n. Lahat ng politiko magnanakaw. Pero ang point natin dito, napaka-OA nyo naman na 40 years na nakalipas, hindi nyo pa rin mapakulong ang pamilya Marcos. Di ba? Kasi 40 years na yan eh. Ilang kaso yung sinampan ninyo? 1,000 kaso, di ba? 900 plus something, kulang-kulang 1,000 sinampan ninyong kaso. So may mga kaso kayo na panalo, 'di ba? Like civil case, civil case 'yan. Ang hinahanap natin dito, dapat pag 40 years na po 'yan, dapat po meron na po tayong criminal conviction with final executory from Supreme Court. Hanggang ngayon wala pa rin. So sa tingin ko mag-move on na tayo dito. Ayun lang ang point. So ngayon, kung mapapakita natin dito, no, kung ito bang picture ni Kiko Pangilinan ay senyales ba ng pag-move on, bahala siya sa buhay niya. Kung gusto niya magsalita o hindi. Pero para sa akin, the pictures speak itself. 'Di ba? Para sa akin gano'n, 'di ba? Move on na tayo mga dilawan. Meron tayong bagong kalaban ngayon. Itong bagong pamilya na umuusbong, 'di ba, na posibleng maging salot ng lipunan. Ito po yung pamilya Duterte. Oh, ayun ang point eh, 'di ba? Oh, dapat napakulong niyo na 'yan. Kasi ang point dito, parang nagmumukha na rin kayong tanga eh. 40 years na kayo sumisigaw ng magnanakaw ang pamilya Marcos, hindi niyo mapakulong. O ngayon itong mga Duterte wala pang kaso, kasuhan natin lahat. Oh, tapos ito pa yung masama dito, ako actually ano, kaya ko lang binabalikan ito, kasi kumbaga parang worth na balikan 'to, eh. Ito yung malupit, yung sinabi ni Kiko nung nakaraan, 2016. 'Di ba nung may press conference dati, 'di ba? Press conference of Liberal President Francis Pangilinan on Marcos Burial, on libingan ng mga bayani. So dito po sinabi ni si Rizal Tiveros ba 'tong katabi niya? Parang si Risa ata 'to 'no. So ngayon, dito po 'no, marami rin po nagalit dito ng mga Marcos loyalist, 'di ba? Na sinabi nga ni Kiko dito na gagawa daw sila ng paraan para ipahukay yung bangkay ni Kiko Pangilinan, ni Apo Lakay. 'Di ba actually, well, ang point ko dito 2016 na 'to, eh. 8 years ago na 'to 'no, medyo kalimutan na rin natin 'to. Ang importante ngayon sa akin, 'di ba sabi ni PBBM unity, 'di ba sabi ng presidente unity. At ang di po natin inaasahan 'no, na ang naging ka-unity natin ngayon mga dilawan, tsaka mga pink, hindi yung mga Duterte. Na yung inaasahan po nating kaaway natin na mga pink tsaka mga dilawan, sila pa ngayon ang naging kakampi natin para po labanan ang mga Duterte. At ang point dito mga kababayan, hindi po tayo nagkakaroon ng healthy discussion dahil po sa mga Duterte fanatics, 'di ba? Imbis na pag-usapan ngayon natin dito yung batikos tungkol sa ayuda, imbis na pag-usapan natin yung batikos tungkol sa PhilHealth, maganda sana pag-usapan niyan mga yan, eh, at least healthy discussion yan, eh. Yun nga lang 'pag pumasok ang mga Duterte fanatics na PhilHealth, adik, bangag, ang pangit na ng usapan. 'Di ba? Ayun ang point, eh, at least ang mga dilawan, pagkausap natin sila, "Oh, hindi namin gusto ang PhilHealth, yung ginawa niyo sa PhilHealth hindi namin gusto. Pag-usapan natin yung PhilHealth. Ilatag natin yung PhilHealth, pag-usapan natin." Magandang usapan, 'di ba? Healthy yung discussion. Pero 'pag mga bobong Duterte supporter, "O, pag-usapan na natin yung PhilHealth," mga bangag, mga adik. So, paano tayo magkakaroon ng maayos na usapan 'pag ganyan kayo kausap? Actually, nakakamiss na po talaga mga kababayan yung debate na merong sense. Debating meron tayong matututunan. Kasi 'pag Duterte fanatics po kasi yung mga kadebate natin, wala po tayong mapupulot na aral. Kaya nga tayo kaya nga maganda pag-usapan yung mga usaping bayan kasi meron tayong matututunan, 'di ba? Ang pangit kausap ng mga Duterte 'no. So ngayon mga ka-streetwise 'no, so ano bang implications nito?
magiging maganda ba ito sa karera ngayon ni Kiko Pangilinan? Kasi ngayon, kung titingnan ngayon natin dito, ito pa yung survey ngayon, ito yung pinakahuling survey na nakita ko, 2 days ago. So, alam po natin na tatakbo po si Kiko Pangilinan bilang senador. At si Kiko Pangilinan po ay nasa number 16. Ayan, no? Ito pala pangalan ni Kiko Pangilinan, no? Francis Pancratius. Ay, si pangalan yan. Francis Pancratius Pangilinan. Ito pala pangalan ni Kiko, no? Ayun, no? Francis Pancratius. Pala, no? So, number 16 siya. So ngayon, ano ba? Ang gusto ko malaman diyan sa comment section, sa tingin niyo ba, itong ginawa ni Kiko Pangilinan na pag-picture, maaalala pa ba 'to sa eleksyon? Kasi posibleng maalala po ito kasi may picture, eh. Puwedeng balikan po 'yan sa campaign period. So sa tingin niyo ba, ito yung point, good move ba 'tong ginawa ni Kiko na i-public yung picture nila? Kasi asawa niya naman si Sharon, puwede naman niyang hindi i-public, 'di ba? Puwede niya namang kausapin si Sharon na, "Ay ano, Han, wag mo namang i-public yung picture natin ni Bongbong kasi tatakbo ako sa eleksyon." Puwedeng gano'n, yun nga lang, mas pinili po nilang i-public. So, para ba sa inyo diyan po sa Team Replay, para ba sa inyo maganda ba 'tong ginawa ni Kiko? Good shot ba 'to sa inyo? O especially diyan sa mga dilawan, ayun ang gusto kong malaman. Oh, pabor ba? O sabi ng misis ko pabor daw 'to. Kasi mga kababayan 'no, pero maraming magagalit na mga dilawan. Oo. Oh, 'di ba? So 'yan 'no. So 'yun mga kababayan. So ngayon ang tanong ngayon dito, actually si Sharon Cuneta mga kababayan, ano 'yan, ano 'yan, pro Marcos 'yan si Sharon. Oo, kasi paano ko nalaman, tingnan niyo 'to, ito yung nung kinasal si Sharon tsaka si Gabby. Ayan 'no, ninong si ano, ninong si Ferdinand Marcos Sr. dito, 'Di ba yung mukha ni ano 'no, yung mukha ni Gabby dito 'no, ngiting tagumpay, eh. Yung ngiti ni Gabby dito sa picture. So ngayon ito, parang ang lumalabas dito, ano parang kinakapatid 'no? Parang kinakapatid ni Bongbong si Sharon, 'di ba? Oh, so kaya walang bad blood po kay Sharon tsaka sa mga Marcos. Si Kiko lang po talaga. Si Kiko lang talaga yung galit. Oh. So yan, so at least nakunan natin yung point, yan. So yun lang po mga kababayan 'no, so diyan po sa Team Replay ano nga po masasabi niyo nga po dito, sa picture nga po na pinakita nga po ni Sharon, para ba sa inyo pabor ba ito kay Kiko Pangilinan or baka ito ay bad shot, 'di ba? Kasi especially na si Kiko ay nasa number 16, 'di ba? Kasi ano 'to, puwede siyang umangat, puwede siyang bumaba, depende po ito sa perspektibo ng mga bumoboto sa eleksyon. 'Di ba? So yun mga ka-Streetwise 'no, so diyan po sa Team Replay siyempre pa-comment po sa baba at binabasa ko pong lahat 'yan. At diyan din po sa Team Replay ulit, pa-like, pa-subscribe at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.